Kakaibang Holy Week ang aming hatid sa video namin ngayon mga kachilchilas. Panahon upang magnilay-nilay at tamang oras rin para sulitin ang bakasyon. Tara na tunghayan ang Moriones Festival dito lamang sa Lenten Capital ng Pilipinas, ang bayan ng Marinduque. Para makarating sa Marinduque, sumakay tayo ng bus mula sa Pitex papunta sa Lucena. Nagpalipas muna tayo ng traffic sa SLEX kaya bumiyahe tayo ng 8 PM ng Holy Thursday. Nakarating na tayo ng Lucena Grand Terminal ng mga 11 PM. Tapos, nag-ikot-ikot para naman makahanap ng makakainan. Meron ditong Chowking na 24 hours, so dito muna tayo kumain. Bilang isang chilchila, importante na marami tayong energy para sa adventure natin kinabukasan. Kaya naman nagpalipas muna tayo ng gabi dito sa Miyako Royal Hotel. Saglit lamang ang biyahe. At nakarating na nga tayo dito sa hotel. On the spot lang rin ang pag-book natin sa Grab nung nakarating tayo sa terminal. Tara, room tour na tayo mga kachilchilas. Tingnan nyo naman, napaka-spacious ng kwarto nila. Pati ang CR. At meron na rin tayong tsinelas. Good Friday na, kaya sinubukan na nating bumiyahe papuntang Marinduque nung kinaumagahan. Kaya lang, sarado pala ang port kapag Good Friday. Dahil nga stuck pa rin tayo dito sa Lucena, kain na lang muna tayo sa Buddy's, isang sikat na restaurant na nagmula rin sa Quezon. Ramdam na ramdam mo talagang fiesta pag dito ka kumain. Binisita rin natin ang St. Ferdinand Cathedral na walking distance lang rin mula sa ating hotel. At yan nga nagre-ready na sila para sa prosesyon mamaya. Walking distance lang rin yung plaza nila mula sa simbahan. Nasilayan natin ang rainbow, tanda raw na makakabiyahe na tayo bukas pa Marinduque. Matapos magmuni-muni, nagbalik na tayo sa hotel para naman manood ng prosesyon. Nandito tayo sa second floor ng Miyako Hotel kaya wala talagang obstruction sa ating view. Mahaba ang kanilang prosesyon at inabot na nga tayo ng gabi dito. Black Saturday na at nagbalik tayo sa Dalahican Port. Sa wakas ay bukas na sila at tumatanggap na ng pasahero papuntang Marinduque. Hindi pinapasok yung tricycle driver natin dahil wala raw siyang lisensya, kaya naglakad na lang tayo. Honestly speaking, ito talaga yung pinakamagulong port na napuntahan namin. Ang gulo ng mga signage tapos hindi sila sumusunod sa schedule kaya importanteng magtanong kayo mga kachilchilas. Dalawa yung bumabiyahe papuntang Marinduque, Star Horse tsaka Montenegro. Dito tayo sa Star Horse nakasakay. Sakto yung
biyahe natin sa sunrise, oh. Tapos ang ganda rin nung ship na nasakyan natin kasi tingnan niyo yung mga upuan. Makakatulog ka talaga tapos napaka-presko pa ng hangin. Abot tanaw na natin ng Balanacan Port ng Marinduque, mga kachilchilas. Hindi pa man tayo nakakarating, sobrang nakakamangha na ang bawat isla na nakikita natin. Size difference ng Montenegro at Star Wars. Ang layo. Ang cute ng Montenegro. Time check. 9:03 na nung makarating tayo sa Balanacan Port. Meron na agad mga jeep at tricycle na nag-aabang dito. Pero nagpasya tayong mag-tricycle para mas mabilis ang biyahe natin papuntang Boac. Kasi kapag jeep, pupunuin pa yun. Mula port papuntang Boac, nagbayad tayo ng 150 each. Pero may isa pa tayong kasabay nun na pasahero. May kita nyo sa mga daan yung mga signage about Moriones. After about 45 minutes, nakarating na tayo sa Boac. Sinuwerte tayo na mayroong pang available room dito sa Boac Hotel, kaya nagpasya tayo na dito na mag-check-in. Dito nga rin pala nagstay si Kulas ng Becoming Filipino. Ito nga pala ang oldest hotel dito sa Boac at 1967 pa ito nung tinayo. Itong ordinary room lang ang ating kinuha dahil mag-iiwan lang naman tayo ng gamit para makapag-ikot-ikot. Hindi siya aircon pero malamig dito. Tapos may sarili pa kayong shower at CR. May nakaharang kasing mesa kaya hindi kami makalabas. Nakaschedule mag-ikot-ikot ang mga Moryon ngayong Black Saturday, kaya nag-ikot-ikot rin tayo para ma-meet natin sila. Konting trivia lang mga kachilchilas, ang Moriones Festival ay nag-start dito sa Marinduque at binubuo sila ng mga grupo ng Moryon na nagpepenitensya. Nakasuot sila na tila ba mga Roman soldiers at isinasabuhay ang mga nangyari kay Jesus noong Holy Week, lalo na kay Longinus na isang Roman soldier na tumusok sa tagiliran ni Jesus nung siya ay nakapako sa krus. Nag-ikot-ikot pa tayo dito sa kanilang bayan at nakarating tayo sa plaza kung saan may kita rin ang isa pang grupo ng Moryon. Merong 3 grupo dito sa Boac, based sa aming nalaman. Maaari rin kayong bumisita dito sa kanilang museum na free admission. Nahihiya talaga kami dito pero gusto naming i-stock yung mga Moryon kasi nakakatuwa yung mga suot nila. Sobrang creative. Nakarating tayo dito sa Boac Cathedral na isa ring attraction dito sa bayan ng Boac. Ibang experience talaga kapag nalapitan niyo yung mga Moryon. Nakakatakot na nakaka-amaze. Tara, lunch na tayo dito sa Boac Food Center. Isa sa mga sikat na restaurant dito sa Boac. Tanghaling tapat pero nakakatawa yung interior kasi napakalamig kahit walang aircon.
Abot kaya ang kanilang mga pagkain dito mga kachilchilas. At talaga napakasarap, ang lambot ng beef at ang sarap ng halo-halo na may double Dutch topping. Pagbalik sa Bowac Hotel, nakita ulit tayo ng grupo ng mga Moryon. Pwede mong pa-picture. May schedule ang Moryones Festival sa buong Holy Week. Based dun sa schedule, magkakaroon daw ng parada ang mga Moryon sa Buena Vista. Di na kasi natin inabutan yung Grand Parade kaya nagbabakasakali tayo na may mapapanood tayong parada. 1 hour nga pala yung biyahe tapos 700 yung singil sa atin para sa one-way trip. Mukhang canceled naman yung parada pagdating namin ng Buena Vista kasi walang mga Moryon sa paligid. Nakarating nga pala kami ng Malbog Sulfuric Resort sa kakanap namin ng CR. Yun lang yung attraction nila na nakita namin at bumalik na kami agad sa Bowac. 650 pesos naman ang singil sa amin pabalik. Ibang tricycle na nga pala yun mga kachilchilas kaya iba sila ng rate. Muli ay in-enjoy natin ang bayan ng Bowac. Meron din silang Moryones Arena at nandito rin ang iba-ibang mga tindahan na maaari mong pagbilan ng souvenir at maaari mo ring kainan. Alas 7 ng Black Saturday ay magaganap ang kanilang stage play na sa local term ay natawag na pugutan. Habang naghihintay, nagpasya muna tayong kumain dito sa Cafe Don Emilio. Ang ganda ng itsura ng cafe nila oh. Tapos kita nyo rin yung labas kaya marerelax ka habang kumakain. Simula na ng pugutan at nakapwesto ng mga tao para manood. Nagsama-sama na ang lahat ng grupo ng mga Moryon dito sa kanilang arena. Lahat, mula po sa Provincial Government of Marinduque ay nagpapasalamat po ako sa pagdalo niyo po dito at sa pagpanood ng ating sinakulo. Malaki ang production nila, napakalawak ng stage. Kung mas maaga kayo ng ilang araw dito mga kachilchilas, mas maaabutan nyo yung ibang part ng senakulo. At biglang dumami yung dugo at tubig. Kasama si High Herald at ang kanyang mga tao. Patuloy niyo sila. Tapos ng kanilang stage play ay bumalik na tayo sa Bowac Hotel para mag-check out. From Bowac, nag-tricycle ulit tayo para makarating sa port na 200 pesos naman all in all yung binayaran natin. 9 PM na nung makarating tayo dito. Sabi nila paalis na pero 1 hour na nag-aantay pa rin tayo. 51 tayo nakasakay dito sa Star Horse. Paalis pa ng port. 3:57
7 AM na tayo nakabalik ng Lucena. Kasi yung Star Horse, pinupuno pa pala ng mga sasakyan yung ship nila. Grabe yung port management nila. Sana ayusin naman nila yung sistema. 24 hours nga yung biyahe, pero mukhang 24 hours din kayo pag-aantayin hanggang mapuno yung ship. By the way mga kachilchilas, ito nga pala yung schedule nila this year. Pero pwede yung mabago kaya abang-abang na lang kayo ng announcement nila.